Hello, good morning na nasabta sa atong online morning devotion nga gahimon matag sa isa buntag. Pasalamatan nato ang Ginoo tungod kay iya patanggi gipabangon, gipabuka ang atong mga mata nining sa isa ka buntagon nga gi-enable tanya no kay kung wala di pagita mo bangon nining mga orasa. Pasalamatan pud nato siya kay kalidad kaay malinawon nga katulog ang iya gi-provide kanato tibok gabi. Ug atong pasalamatan siya kay nagdugang na sab siya another day adlaw karon nga Lunes, primerong adlaw nining semana. Come on, let's start the day right by worshiping our God. Hello, Giselle Villanueva Clarin, Cagayan City, Pulag sa Lawas, but we are one in the Spirit. Nagpabilin pa ang atong motto nga seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto us. Amen. Sins and make us worthy in Jesus' name. Father of mercy, heal our land, hear our cry. The world is hopeless apart from you. We are nothing. This is our prayers. This is our song. This is our cry. Inside our hearts, as you have chosen, as you have called us to shine the light into the world. Father, here again, humbly we come as one. Forgive our sins and make us worthy in Jesus' name. Father of mercy, heal our land, hear our cry. The world is hopeless apart from you. We are nothing. This is our prayers, yes Lord. This is our song. Oh, this is our cry. Inside our hearts, as you have chosen, as you have called us, oh, to shine the light into the world. Oh, this is our prayer, God. This is our prayers. This is our song. This is our cry. Inside our hearts, as you have chosen, as you have called us to shine the light into the world. Oh, hallelujah. We give you praise. We give you glory, oh God. We give you honor.
care of God. This is our prayers. This is our song. This is our cry inside our hearts. Ooh, as you have chosen, as you have called us, oh, to shine the light into the world, to shine the light into the world, Lord, to shine the light into the world, to shine the light, to shine the light into the world. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you ulit kaayo, Lord, sa imong pagpukaw ka namo, Amahan. O pag-enable ka namo nga mobangon, O Lord, o paghatag din ng laing matahong nga adlaw, Ginoo, nga Monday, primerong adlaw din si manaha, O God. Thank you kaayo nga makahimo na sab kami padayon sa pagkinabuhing Kristohanon, makapadayon sa pag-alagad kanimo, Lord, makapadayon sa pagpamuhat sa mga bulaton nga may kalambigitan sa imong kahimayan. Thank you kaayo sa imong grasya, sa imong higma, sa imong kaluoy. Dari ka na mo, Lord, nga imong gaipasinati kanunay matagsay sa buntag, Lord. Thank you kaayo, God. Alaygon ka, Lord, sa among exhortation karon, O God. Lord, continue to cover us, continue to hide us in your holiness, O God, and continue to provide us wisdom and knowledge, Lord, understanding of your word, O God. Thank you kaayo, alaygon ka, Lord, so like katapusan. Dawata ang among mga pagpasalamat, dawata ang among mga pagday, dawata ang among mga paghimaya. Inaagi lamang sa gamahanan nga ngalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoong manluluwas. Amen. Hallelujah. So nanasabta sa exhort na po sa pulong sa Ginoo no o pagpakli pagkuha sa mga highlights sa matag chapter na atong gaagian sa nga atong kahisgutan. So naanata karon sa chapter 27 nata, no. Last Saturday 27 ang atong gisgutan nga naghisguto mahitungod sa pagbangutan mahitungod sa nahitabo sa Tyre, no, sa city of Tyre or nation of Tyre. So karon na ata sa 28. So pakli lang gihapon ta diha sa chapter 28 verse 11 ta. Verse 11 to 19 ang atong basahon. Okay, so sige, basahon lang nato, hindi din ta mo pick up, makutlo no sa highlight. So there is a verse 11 pa yung sa 19 atong basahon. Moreover, the word of the Lord came to me saying, Son of man, take up a lamentation for the king of Tyre and say to him, Thus says the Lord God, you were the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. You were in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering, the sardius, topaz, and diamond, beryl, onyx, and jasper, sapphire, turquoise, and emerald with gold. Grabe ang mga precious stones nga naa sa iya day, no? The workmanship of your timbrels and pipes was prepared for you on the day you were created. Take note, no? Gi-describe ni siya as beautiful cherub, no? And then, sa 14, you were the anointed cherub, no? Who covers, I establish you. You were on the holy mountain of God. You walked back and forth in the midst of fiery stones. You were perfect in your ways from the day you were created. Till iniquity was found. Hangtod nga nahitabo nga nakaplagan ang pagka makasasala nimo, no. Till iniquity was found in you. By the abundance of your trading, you became filled with violence within, and you sinned. Therefore, I cast you as a profane thing out of the mountain. Profane, murag wala na no ipulos nga butang, no, out of the mountain of God, and I destroyed you, all covering cherub, from the midst of the fiery stones. Your heart was filled up
No, I was lifted up because of your beauty. You corrupted your wisdom for the sake of your splendor. I cast you to the ground. I cast you to the ground. I laid you before kings that they might gaze at you. You defiled your sanctuaries by the multitude of your iniquities, by the iniquity of your trading. Therefore, I brought fire from your midst, it devoured you, and I turned you to ashes upon the earth in the sight of all who saw you. All who knew you among the peoples are astonished at you. Nangatingala siya, you have become a horror, and you shall be no more forever. Grabe ang destroy you totally, no more forever good ang ingon din niya. So, makita nato dinhi nga kani nga mga verses naghisgot nino, and these verses describes Tyrus extravagant pretensions nga mo'y naglead kanila that leads them to total devastation. Grabe ang pretension, but pasabot mga igsuon nga kanang sobra kaayo ang ilang pagpagarbog, sobra kaayo ang iyang pagboast sa iyang kaugalingon. Kay in fact dito sa Isaiah nahisgutan gyapon dito no nga tungod sa iyang you were perfect in beauty good ingon din ni tungod sa iyang pagtan-aw sa iyang kaugalingon nga nitutok na siya sa iyang kaugalingon nga sikat siya, perfect siya, kaya niya ang hamuon ang tanang butang, grabe siya ka boastful kaayo nga munay naghatod sa iyang kanang destroy siya sa Ginoo kay niabot sa point nga dito sa Isaiah chapter 14 niabot sa point kaniingon na siya I will be like God, and siya nga I will ascend into heaven, and I will sit on the throne above the throne of God, and I will be like God. Delikado kaayo ang garbo di ay no ingon ana di ay ang kakahitabo sa garbo. So dinhi sa 28, makita nato dinhi nga sobra ka extravagant pretensions, sambot pasabot sa extravagant pretensions nga ang iyang pagboast ang kaugalingon sobra kaayo nga pwede pa wala na siya nagtan-aw sa labang makagagam, wala na siya nagtan-aw sa the creator of all things, wala na nga siya, nalimon siya nga he was only created thing, no? So ingon na ang Tyre karon makita nato because this verse describes Tyre's extravagant pretension that leads them to utter devastation when naghatod sa ilang i-devastate gyud sila sa Ginoo. The first one nga makita nato is gi-compare ang Tyre, no? Gi-compare ang Tyre. Tyre is likened to a second Adam created thing, no? Created lang siya, dili dapat siya magpagadbo tungod pinuhat lang siya sa Dios, no? Kay kung atong tan-aw sa Isaiah chapter 14, balikan nato ang kani confirmation manggod ni sa gisulat sa Isaiah. Atong tan-awon kung unsa gisulat sa Isaiah, no? Sa chapter 14 giunsa pag destroy, paghunlak, no? Sa Isaiah chapter 11 gapon, your pomp is brought down to Zion, and the sound of your string instruments, the maggot is spread under you, and worms cover you. Grabe, may tuwod kang Lucifer. Tanaw ra gud si Lucifer, as ang Tyre gi-compare kang Lucifer. How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How you are cut down to the ground, who you weakened the nation, for you have said in your heart, no? You have said in your heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest side of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like God, like the Most High, Ano siya, yet you shall be brought down. Ingon ang Ginoo, ingon ang pulong sa Ginoo sa 15, yet you shall be brought down to Sheol, no? To Sheol, to the lowest deeps of the pit. Munang nahitabo sa Tyre, no? Munang nahitabo sa Tyre. So, the first one is Tyre is likened o gipakisama siya sa second Adam, no? Kanabitang created being. He was likened to a created thing. Minugna lang siya, dili dapat siya magpagarbo tungod kay minugna lang siya, no? So makita nato diri nga ang cherub
anan, the second, makita na to, ang ikaduha dinhi, he was likened to a cherub, no? Which is in the garden and mountain of God. Ang cherub during the time naa sa garden sa ngalan ani giplastar siya diha sa garden of God, diha sa mountain of God. Kay he is the covering, ang iyang trabaho, he was the one nga ga-cover sa glory ni Lord. So naa siya sa garden, no? Naa siya sa garden of God, Garden of Eden. Naa siya sa garden of God, naa siya sa mountain of God. So diha siya gi-station ni Lord. Mo na iyang trabaho silbi. Until niabot ang panahon nga ang downfall niya, no, ang tungod sa iyang pagpagarbo, gihunlak siya ni Lord, gihulog siya ni Lord tungod sa mao niya nga pagpagarbo, kay nagtutok na siya sa iyang kaugalingon. So delikado gyud gid kaayo kung mutan-aw ta sa atong kakayahan, sa atong kapasidad, no, sa atong na-achieve, sa atong mga na-accomplish, no. Once mututok na ta, na delikado kaayo, kay naay temptation to brag, naay temptation to become proud, inana, no. So mo ning nahitabo sa kang Lucifer, sa Tyre, nga which compared or which likened into into a cherub nga nahulog, nga gi-destroy ni Lord, o gi-compared siya sa created being. So he was compared to a created being, he was compared to a cherub. So the Tyre, before gi-destroy ang Tyre, he was compared, or he was likened to kaning created being, and he was likened also into a cherub before he was destroyed, no. So dayon ang ikatulo nga nakita nato diri is the downfall of the proud king of Tyre also, no. The downfall of the proud king of Tyre, no, is also compared to the downfall of Lucifer. Do gi-compare gyapon ang pagka-destroy sa king of Tyre, kinaamay king ngamoy nagdumala sa Tyre. Gi-compare also ni sa downfall ni Lucifer during the time. So pag prophesy ni Ezekiel ani, gingnan siya sa Ginoo nga kanang giingnan siya sa Ginoo diri nga, the word of the Lord came to me nga niya, say to the prince of Tyre, thus says the Lord, no. Giingnan siya nga magbangutan, no, magbangutan mo sa nahitabo, no, maguol mo sa nahitabo sa Tyre. Mahimo siya nga example para magtan-aw ang mga tao. Once musulti na si Ezekiel sa inaani nga hitabo, mamahimong kapaingnan, mamahimong nga kaning ang mga tao nga maminaw, mamahimo siya nga kana bitong lesson ngadto sa naminaw nga mao ni mahitabo sa mga tao, kung bisan pa sa mga syudad, bisan pa sa mga nasod, kung magpagarbo sila atubangan sa Dios. So inana ang purpose, no, inana ang purpose nga ipasulti ni Lord si Ezekiel sa nahitabo nga devastation, sa nahitabo nga destruction, no, sa nahitabo nga judgment, no, sa Tyre nga gihimo ni Lord. So mao ni siya ang atong gikuhaan dinhi sa maong chapter, no, nga nagkutlo ta og tulo ka kaning highlight, no. Kay ang nahitabo man gud sa downfall sa Tyre, susama sa nahitabo kang Lucifer nga pagkahulog niya, pagka-destroy niya tungod sa iyang pagpagarbo. So nahimo na noon siya, nahimo ng pagka-down niya, pagka-destroy niya, ang mga taong mulabay mamahimo siya nga subject of ridicule, kay moin siya nga grabe ni nga nasud, kay grabe grabe ang resources ani nga nasud, nga dato kay ni siya, ug nya dayon kaning kuan ni siya kanang
kusgani ana lugar tsada ni nga nasod, grabe, this city is beautiful ni ana lugar tsada ni siya, pero unsay nahitabo nga nahanaw siya, na destroy siya dana. So mamahimo gid siya nga kapaingnan kay gidestroy niya. Ang pag-destroy ni Lord sa Tyre is kana bitaw, kung matanaw na to sa last verses, so last verse nga, all who knew you among the people, tanan nga nakaila kanimo, tanang nga tao nakaila kanimo, are astonished at you. Matingala, no? Na you become a horror. Nahimo na nun nga horror, and shall be no more forever. Grabe, no? Grabe nga lesson nga makuha gyud actually kung ang ubang nasod o mga katawhan magtanaw sa nahitabo sa Tyre. Makaingon gyud sila nga dapat dili kita magpagarbo. Dili ta kuan nga kaya nato ang tanan. Ana, kita lang ang naay mga resources ni ini unya dayon dili na ta mo acknowledge sa Ginoo nga mao'y creator of all things, no. Susama sa atong gibasa dito sa Isaiah chapter 14 nga tungod kay nagtan-aw na siya sa iyang kaugalingon, nalimot na siya sa Dios unya gusto na gani niya nga labuan ang Ginoo, nga gusto siya mulingkod sa above the throne, iya labuan ang trono sa Dios, no. Ingon ana, so delikado gid kay sa nga tanan. So munang tulo ka butang nga atong nakutlo diri nga Tyre was compared to a cherub, and Tyre was compared to created being. Kay created being wala siya katungod magpagarbo, no, kay minugna lang siya ni Dios, wala siya ni Lord. Wala siya katungod nga mag kanang sapawan si Lord, kanang labuan si Lord, wala, kay i-create lang siya ni Lord. So, and he was compared to a cherub nga napukan, na-destroy tungod gihapon sa pagpagarbo. Kay sa previous niya nga kahimtang, okay kayang kahimtang kay naa siya giplaster ni Lord sa Garden of God, naa siya giplaster ni Lord sa Mountain of God, nga uban-uban siya ni Lord, pero niabot sa point nga nagtutok na siya sa iyang kaugalingon. Dapat gyud tutok ra gid sa Ginoo, no? Looking unto Jesus ra gid ta, kay once mututok ta sa kaugalingon nga ako na gud ni sikat ko, tinamud ko, may laki ko, okay ko, maalamon ko, mas tsada ko, mas kaning mas gikinahanglan ko, wala sila mahimo kung wala ko, kay na delikado kay sa nga tanan ingunana, no. So ang ikatulong nga nakita nato diri, the downfall of the proud king of Tyre is the same as what happened to Lucifer, nga gihulog siya sa Dios tungod sa iyang garbo. So delikado kay sa nga tanan mga igsoon. So it was compared to Lucifer's fall or destruction, no. So muna siyang tulo ka butang nga natay nakutlo gamay sa atong hisgutan diri sa chapter 28 nga gikutlo nato ang verse 11 to verse 19. Diha ta nakakuha sa atong gihisgutan dinhi karon. So delikado gid kaayo magpagarbo, no, kay ang nahitabo sa Tyre mamahimo gid siya nga lesson to learn. Dili lang specifically, dili lang sa mga nasod kundi sa certain people sa atong kinabuhi gyud kaniadto ug hangtod karon, nga kung magbasa ta kuhaan gyud nato og lesson nga delikado gid kaayo, kay moingon man gyud ang Ginoo nga I am the Lord, so that they will know that I am God. I am the Lord, no, ana. So himuon ni Lord ang angayan nga himuon fair and just, nga walay mamahimo niyang counselor, walay magtambag niya nga atay sa Lord, ayaw lang pamtanging judgment, wala, kay siya ang Ginoo siya nga I am the Lord. Once I said it, I will do it. May siya I am the Lord, no. So inana ba kanang magkutlo kita kanunay sa lesson to learn sa matag chapter nga atong gakabasa. Amen. So dihara ta naman og mag-ampo ta labing balaan gamanan, may kugmaon lagit no na mga mahan. Nagapasalamat kami kaayo Lord sa imong kaayo gid sa among kinabuhi nga sa matag adlaw Lord, na akay gaipasabot ka namo Ginoo nga kakuhaan namo Lord og lesson o God. Busa salamat ug salamat kaayo Lord sa imong goodness sa among kinabuhi Lord. Naga-pray usab kami nining adlaw nga Monday Lord, before mga kaigsunan mag-aadto sa trabaho Lord, nga ang imo Ginoong kusog
langit nung kusog katapos Ginoo, kagahuman magapakiguban kanila sa ilang pagpanarbaho sa opisina ugad aron nga makaya nila hagkapra ang ilang pagdumala sa ilang pagpanarbaho. Bisan pang manggani sa mga estudyante, Lord, mag-provide kag kaalam kanila, Ginoo, nga magamit nila sa ilang mga lesson, sa ilang mga leksyon, sa ilang mga exam, ug mag-provide usab ikaw, Ginoo, og financial nga aspeto para sa ilang pambayad sa ilang mga expenses sa school. Sa mga teacher usab, Lord, nga naghandle og mga classroom, tabangi usab sila, Lord, sa pag dumala sa mga kabataan lain-lain, Ginoo, nga kinaiya sa mga bata o God i-enable sila nga makaya nila tibok adlaw, Ginoo, ang pagdumala sa ilang classroom. Bisan pa man, Ginoo, naga-pray kami sa mga kaigsuonan nga naay mga online nga trabaho, ikaw nakakita kanila, Ginoo, Lord, tabangi sila nga makaya nila ang ilang trabaho diha sa online o tuloy sila sa pagpasidungog kanimo, Lord, diha sa online. Bisan pa man sa mga kaigsuonan nga naay mga negosyo, ikaw sa Ginoo tabang kanila nga maasenso sila sa ilang business. Pag-manage, tagay sila wisdom ni O God. Dalaygon ka, Gid Lord, sa ulay katapusan namahan, pusa ang tanan, Gid Lord, among gitunol diha kanimo, Lord, mga pagpasalamat, mga pagdaig, mga paghimaya, Lord, imuha gid kini, Lord, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen. God bless us all until next morning.